Sa Soul Lamira Hive Mission ang mga pari ay nasa tirahan ng reyna ng mga vampira at ang kanilang pakiramdam ay tila mamamatay sila sa lugar na yun. Ang squad ay sumulong sa madilim na lugar at ang pinuno ay inutusan sila na huminto. At nang kunin nito ang krus mabilis nitong napagtanto na nahulog sila sa isang patibong at lumitaw ang ilang vampira sa paligid nila. Ang pinuno ay tumakas sa isa sa mga koridor at ang isa sa kanyang kasama ay nahuli. At mula sa kasaysayan ng mga tao at vampira ay palaging nasa brutal na labanan at kahit mayroon tayong araw at mga sandata tila hindi ito sapat. Ang mga vampira ay mabilis at malalakas at dahil malapit na sa pagkalipol ang mga tao ay gumawa ng mga lungsod na nasa ilalim ng proteksyon ng simbahan at pagkatapos ay dumating ang ultimate weapon kung saan ang mga pari. Ang bagong legion na ito ay madaling naibaliktad ang kapalaran ng sangkatauhan at mabangis na nakikipaglaban sa mga vampira. Ngunit ang sovereign clergy ay natatakot na mawala ng kontrol sa mga tao at nagpasya na patayin ang legion ng mga pari at kinalimutan sila ng lipunan ngunit sa pamamagitan ng pagpapalayas sa mga nagproprotekta sa kanila ang Great Dark Menace ay tiyak na babalik. At sa kalawakan ng disyerto isang magsasaka na nagngangalang Owen ay sinusuri ang kondisyon ng mga lupa at sinabi nito sa kanyang asawa na si Shannon na nakita nito ang bakas ng mga natitirang radiation. Ngunit umaasa pa rin ito na makakapagsimula na siyang magtanim sa lalong madaling panahon. Ang kanilang anak na si Lucy ay dumating sa bahay at ang isang maliit na pagtatalo ang nangyari sa dahilan na pumunta ito sa bayan ng walang pahintulot. At habang nakaupo sila para kumain at nagsimulang magdasal narinig ni Owen ang isang ingay mula sa labas at nagsimulang manginig ang paligid. At nang tumingin ito sa bintana nakita nito ang isang pulutong ng mga vampira na papalapit. At habang naglalagay si Owen ng lock sa mga pinto kinaladkad ni Shannon ang lamesa at binuksan ang basement at inutusan nito si Lucy na manatili sa lugar at huwag ito sisiga kahit ano pa ang mangyari. At mula sa ibaba naririnig ni Lucy ang mga vampira na pumapasok at kahit paarmado ang kanyang ama ng malakas na sandata ay hindi nagawang matalo sila at narinig lamang ang hiyawan ng dalawa. At nang tumigil ang ingay isang misteryoso ang lumapit at napasigaw si Lucy sa labis na takot. At sa Cathedral City Sector 12 isang urban area at ang mga pari mula sa unang misyon ay lumitaw at nakikinig sa mga ulat ng klero sa malaking screen at mayroon silang isang digital confessional system kung saan ang mga pari ay pumapasok at nakikipag-usap sa mga klero. At sinabi nito na isang gabi na naginip siya ng tungkol sa digmaan na nakita niya at nakita nitong namatay ang kanyang kasama at naiintindihan nito na hindi sapat ang kanyang ginawa upang iligtas ito na nagpapahirap sa kanya. At ang pari sa confessional ay sinabi na ang dyablo ay gumagawa ng maraming anyo at sinabi na magdasal ito. Ang pari ay naglalakad pa uwi sa madilim na eskinita ng Sector 12 at napagtanto na siya ay sinusundan ni Hicks na isang sheriff sa Augustine na dumating upang iulat na si Lucy ay nahuli ng mga vampira. At si Owen na kapatid ng pari ay nasaktan ng husto at humingi ng tulong sa sheriff sa paghahanap sa kanyang anak. Hiniling ni Hicks ang suporta ng pari sa paghahanap kay Lucy dahil siya ay isang eksperto sa pakikipaglaban sa mga vampira ngunit hindi ito tumugon. Humiling ang pari ng isang pulong kasama ang mataas na kaparian at hiniling nito kay Monsignor na ibalik siya bilang isang pari dahil nagbalik ang mga vampira. Ngunit tingin ng lalaki na isa itong kalokohan at sinabi na mga bandido lamang ang kumuha sa pamangkin ng pari. Nakiusap ito sa kanila na hayaan siyang gawin ito ang kanyang trabaho at iligtas ang kanyang pamangkin. Binalaan siya ni Monsignor na kapag lumabag ito sa utos ng mga klero ito ay isang pag-atake sa simbahan at magreresulta sa utos bilang ekskomunikasyon at labis na ikinagalit ito ng pari. At sa isang tren ng mga vampira si Lucy ay nakakulong sa isa sa mga hawla na may kasamang baliw na vampira na tinutuya siya ngunit isang nakaitim na lalaki ang pinatalsik ang nilalang. Sinabi sa kanya ni Lucy na ang kanyang tiyuhin ay isang pari at darating ito upang hanapin siya at sinabi ng lalaki inaasahan niya ito at lumalabas na pinuno ng isang grupo ng vampira. Ang isa sa mga monghe ay nakikipag-usap sa pari at sinusubukan siyang kumbinsihin na huwag gumawa ng kahit anong bagay na pagsisisihan ito at binalaan na huwag subukan lumaban sa simbahan at dumating ang ilan sa sundalo ng klero para sa isang ambush. At ang pari ay walang pagpipilian at kung ang pagtindig nito ay laban sa simbahan at laban sa Diyos ay gagawin niya ito. Pinutol nito ang kanyang krus at tinapos ang lahat ng sundalo ng klero sa lugar. Mabilis itong nagpunta sa kanyang bahay at inihanda ang kanyang mga sandata at habang nagdadasal sa pagpapatawad ng Diyos kinuha nito ang kanyang kagamitan at sinuot ang damit.
Pinaandar nito ang kanyang motorsiklo at umalis sa tarangkahan ng Sector 12 at patungo sa kalawakan ng disyerto. At matapos ang mahabang paglalakbay dumating ito sa Outpost 10 kung saan nakatira ang kanyang kapatid kasama ang pamilya nito. Ang lugar ay nawasak at habang tinitignan ang larawan ng pamilya dumating si Sheriff Hicks sa lugar at ang dalawa ay nagtulungan at nagpunta sa lugar kung nasaan ang kanyang kapatid. Ang pari ay nagtungo sa kanyang kapatid na labis na nasugatan at nagpasalamat ito sa lahat ng kanyang ginawa at kung papaano nito sinubukan na protektahan ang kanyang pamilya at ang kanyang kapatid ay mayroon isang hiling na ibalik nito si Lucy at tapusin ang bawat vampira na makita niya. Gusto ni Hicks na suportahan ang misyon ng pari sa lahat ng makakaya nito at pinatunayan ang husay nito sa pamamagitan ng pagputol ng isang bala gamit ang kanyang kutsilyo. Tinanggap ng pari ang tulong ni Hicks at naghanda ng ilang espesyal na bala para sa sheriff at naglagay ng krus sa dulo nito. Ipinatawag ng matataas na klero ang mga huling natitirang pari at inutusan sila na tugisin ang tumalikod na pari patay man o buhay ito. At sa kasamaang palad si Owen ay pumanaw at inilibing sa tabi ni Shannon at ang pari ay tiyak na hahanapin ang misteryosong vampira at napagtanto ng pari na ang marka na iniwan ng mga ito ay naiiba sa pagkakataon na ito at patungo ito sa hilaga. Nagpunta sila sa reserbasyon ng The Nightshade kung saan naninirahan ang mga marginalized na vampira. Kailangan nilang magpatuloy ng may pag-iingat habang wala silang nakikitang gwardiya sa lugar. At nakita nila ang isang sinister na vampira na nagpuputol ng ulo ng manok at tinanong ang order sa mga vampira tungkol kay Lucy. At umiiwas lang ito sa mga tanong at sinabing walang sino man ang dumaan sa Nightshade at nagpunta sila sa isang piitan at sinabi ni Hicks na palubog na ang araw at kailangan nilang magmadali lalo na't ang hagdan ay puno ng excrement ng vampira, isang secretion na ginagamit nila sa pagtatayo ng kanilang mga pantal at tila may mga mali sa lugar. Binuksan ng pari ang isang selda upang mahuli ang isang vampira at tinanong kung nasaan si Lucy ngunit sa labas dumating ang iba pang vampira at dala ang mga sandata nito. Inatake nila ang sheriff gamit ang isang palakol na mabilis nitong ibinalik ang atake at tumama sa noo ng isa at mabilis itong tumakas. At sa labas naghihintay sa kanya ang nagpuputol ng manok gamit ang cleaver nito, mabilis na kinuha ni Hicks ang kanyang baril para barilin sila ngunit pinigilan siya ng pari upang itabi ang kanyang bala para sa kung ano ang paparating. Nagawa ng pari na tapusin ang mga vampira sa lugar ng walang kahirap-hirap ngunit habang tinatapos nito ang isa palubog na ang araw at sinabi ng vampira na oras na nila. At isang pulutong ng mga vampira mula sa kanilang orihinal na anyo ay lumabas sa mga lagusan ng lugar. Ginamit ng pari ang kanyang espesyal na kasanayan, isang klase ng panalangin na nagpalipad sa Biblia at naghagis ng mga shuriken sa hugis ng isang krus at ginamit ang kanyang dagger upang tapusin ang nilalang. At dahil alam ng huling vampira na tatapusin siya nito, inihayag nito sa pari na dinala nila si Lucy sa kanluran at ang vampira ay tinapos ng isang halimaw na lumitaw sa itaas nila at muling kinaladkad ang pari sa loob ng piitan at mabilis din na nakaalis. At dahil sa impormasyon na nakuha sa vampira, ang tanging posibleng lugar ay ang Solamira Hive kung saan ang lugar ng unang misyon ng pari. Samantala sa tren ng mga vampira, ang isang lalaki ay pumunta upang ipaalam ang tungkol sa pari at sheriff na dumaan sa lungsod ng Augustine. At matapos na magpasalamat ni Black Hat sa impormasyon, sinipsip nito ang dugo ng matandang lalaki at ginawa siyang isang vampira. Ang pari at sheriff ay nakarating sa Solamira, ang pinakamalaking pugad na nilikha ng mga vampira. At dapat ang lugar ay walang laman pagkatapos ng digmaan, ngunit ang hinala ng pari ay tila may nangyayari sa loob at ang kanyang memorya ay pinagmumultuhan pa rin siya mula sa kanyang huling misyon. At sa kabila ng pag-iit ni Hicks na ang pugad ay walang laman, inutusan siya ng pari na manatili sa lugar habang tumalon ito sa isang nakakatakot na kadiliman. At habang naglalakad sa madilim na butas, napansin nito ang isang paggalaw at nagulat na makita ang dating kasamahan na pumunta din sa lugar upang bigyan siya ng babala na nasa panganib ang kanyang ulo dahil sa utos ng klero, at naniniwala ito sa layunin ng pari at may kaparehong bangungot na katulad ng sa kanya at nais na tumulong sa kanyang misyon. Ang dalawa ay nakarinig ng ingay mula sa itaas at si Hicks ay inatake at mabilis na nagtungo ang dalawa upang harapin ang dambuhalang vampira at mayroon itong kakaibang lakas at ang mga ordinaryong pag-atake ay walang silbi sa nilalang. Ang pari ay gumawa ng isang tanda ng pagdadasal at nagising ang isang malakas na kakayahan habang ang priestess ay naghagis ng mga bato sa hangin upang magamit niya ito bilang plataporma at nagawang umatake sa nilalang. At tila kahit mukhang patay na buhay pa rin ito, ngunit mabilis itong tinapos ng sheriff.
Ang tatlo ay sumulong sa gitna ng pugad kung saan libu-libong mga kakon ang nasa loob. At sa isang estasyon ng tren na ngayon ay target ng mga vampira, ang gwardya ay nagising sa malakas na pagninig sa lugar at dumating ang isang tren na walang tao nang bigla itong inatake ng isang vampira habang inutos ni Black Hat na simulan na ang pag-atake. At sa isang tahanan tahimik na nagsasaya ang bawat pamilya at ang mga vampira ay nagsimulang umatake sa mga ito. At habang naglalakad si Black Hat, nakikinig ito sa kanyang symphony sa lansangan habang ang kanyang mga alipin na uhaw sa dugo ay tinatapos ang bawat buhay ng inosenteng tao sa lugar. Ang tatlong pari na pumunta sa lugar upang pigilan ang mga vampira ay sinubukan na harapin si Black Hat at ang isa sa kanila ay umatake sa sinumpang lalaki, ngunit nakatanggap lamang ito ng isang suntok at tumalsik papalayo at nagawa siyang tapusin ni Black Hat sa isang suntok lamang. At sinabi nito sa iba na sumama sa kanya o magiging katulad nila ang kanilang kaibigan. At sa kinaumagahan dumating ang tatlo sa lugar at wala silang nakitang buhay sa lugar bukod sa mga pampasabog, at ang tatlong pari ay tinapos at ipinako sa krus ni Black Hat. Ang tatlo ay pinagmasdan ng bakas at pinag-aralan kung ano ang diskarte ng mga vampira, at ang susunod na hinto ay ang lungsod ng Sector 12 dahil ang sentrong ito ay wala ng presensya ng sinag ng liwanag at lahat ng pari ay umalis upang manghuli ng vampira. Ang lungsod ay masasakop ng hukbo ng vampira at ito ang palaging diskarte ni Black Hat, at pagkatapos ay naghanda sila gamit ang mga pampasabog at kakailanganin nilang abutan ang tren at sirain ang mga riles bago ito umabot sa lungsod ng katedral. Si Lucy ay binabantayan pa rin ni Black Hat na ngayon ay tinanggal ang kanyang sombrero at inihayag ang marka ng isang krus, at ang sinumpang lalaki ay dating miyembro ng Legion ng mga pari. Sinunog ng pari ang bangkay ng kanyang mga kasama at ibinigay ng priestess ang battle cross na ginamit sa warfare bago sila umalis para sa kanilang huling misyon. Ang tatlo ay nagtungo sa strategic point at naghintay sa pagdating ng tren sa Brewel, at itinutok ni Hicks ang kanyang baril sa pari at hiniling na huwag nitong patayin si Lucy kahit pa ito ay nahawaan na ng dugo ng vampira. At napag-alaman na si Lucy ay hindi pamangkin ng pari, ngunit ito ay kanyang anak, at nang ipinatawag ito ng klero noong kabataan niya upang maging mandirigmang pari ang kanyang kapatid na si Owen, ay kailangan alagaan ang kanyang pamangkin at ipagpalagay ang tungkulin ng mga pari, at ang mga ito ay hindi pinahihintulutan na magsimula ng isang pamilya. Naintindihan ni Hicks ang nararamdaman ng pari at ang tatlo ay nagpatuloy habang paparating ang tren, at ang sheriff ay tumalon sa huling wagon at pumasok sa loob, ngunit tila wala itong laman, at sa sumunod na silid 12-dosenang kakon ang nakasabit sa kisame na malapit ng mapisa. Ang pari sa labas ay tumalon sa gitna ng wagon at ang kanyang motorsiklo ay sumabog na nagdulot ng isang pagyanig sa wagon kung nasan si Hicks na bumunggo sa isang pod at ibinagsak siya sa lupa. Ang pari sa wakas ay nakita ang Black Hat at nakilala niya ito, at napagtanto na ito ang kanyang nahuli na kasamahan sa Solamira, at sinabi ni Black Hat na siya ay inatake ng mga vampira, at sa mga oras na malapit na itong pumanaw binigyan siya ng reyna ng kanyang dugo at ginawang isang hybrid na vampira ang pari. Tumanggi ang pari na sumama kay Black Hat at ang dalawa ay sinimulan ang huling laban, gayunpaman ang pari ay hindi sapat na malakas laban sa kakayahan nito at brutal siyang sinipa ng vampira at itinapon papalayo sa wagon. At iniiwasan pa rin ni Hicks ang mga kakon sa huling bagon nang lumitaw ang isang vampira sa bubong na nagpilit sa kanya iputok ang kanyang baril na naging sanhi upang mapisa ang mga ito. At ngayon na nagkakaproblema sila, lumipat ito sa kasunod na bagon at nakita nito si Lucy kasama ang isang alipin ni Black Hat. Nagawa pa rin ng nilalang na ilayo ang babae at iniwan ang sheriff na nakakulong kasama ang mga vampira na sinusubukan kumawala sa pinto. Ang pari ay lumitaw mula sa sahig ng wagon at sa kabila ng natamo nito siya ay buhay pa rin. Nagawa ng mga vampira na makalusot sa pinto at binutis ni Hicks ang bubong upang makapasok ang liwanag at nagawang tapusin ang mga vampira. Ang dalawa ay mabilis na tumakbo hanggang sa marating nila ang bagon kung nasaan si Lucy. Ngunit muli silang pinigilan ni Black Hat at nagawang patalsikin ng sheriff pababa ng tren habang inihagis ni Lucy ang lampara sa vampira at sinubukan na umatake kay Black Hat gamit ang kutsilyo. Hinawakan niya ito sa pamamagitan ng kanyang kamay at sinabi na siya ay kasing bilis ng kanyang ama at inihayag na siya ay anak ng pari. Itinulak nito ang babae palayo at itinusok ang kutsilyo sa balikat ng pari at sinunog nito ang buong lugar at dinala si Lucy. Ang tanging pag-asa ay nasa priestess na nauna sa tren at sinundan ito ng mga vampirang nakamotor upang pigilan ito na pasabugin ang riles. Inilagay nito ang mga dinamita at nag-set up ng isang sensor, ngunit ang mga vampira ay naabutan siya.
Ang priestess ay ginamit ang kanyang atake na isang hook na may cable na metal at dahil dito madali niyang nahati ang bawat motorsiklo pati na ang mga vampira. Ngunit ang sensor ng bomba ay nasira kaya inilagay nito ang bomba sa motorsiklo at naghandang salubungin ang tren. At sa mga oras nakakagatin nito si Lucy nagawa ng pari ihagis ang kanyang krus at halos muntik nang mahulog si Lucy sa tren ngunit nailigtas ng kanyang ama. Gayunpaman si Black Hat ay buhay pa rin at sinubukan sila ihulog sa tren ngunit lumitaw ang priestess sakay ng motorsiklo at ibinangga ito sa tren na naging sanhi ng isang pagsabog at natupok ang Black Hat kasama ang hukbo ng vampira nito. Ang pari at si Lucy ay nagwang tumalon palayo sa tren at ganun din ang priestess dumating din si Hicks sa lugar at ang lahat ay ligtas. Ngunit kailangan patunayan ng pari ang kanyang salita at pumasok ito sa simbahan sa panahon isang misa at inihagis ang ulo ng vampira sa paa ng klero at sinabing kailangan nilang pumunta sa Sirang Riles na malapit sa lungsod at makikita nila ang mas marami pang katawan ng vampira. At si Monsignor ay sinabing ito ay isang laban sa kanya na kasinungalingan dahil tapos na ang digmaan ngunit tumalikod ang pari at sinabing nagsisimula pa lang ito. At kasama ang priestess nagtungo sila sa ikapitong lungsod kung saan sisimulan nilang ang pagtugis sa reyna. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.